Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have His supremacy. Sa Tagalog po ay, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang The Church is under the headship of Christ. Sorry po ulit sa aking background sound. Medyo maingay na sa church po kasi ako ngayon. May roleplay po kami and dito po ako inabutan ng ating daily devotion. Mabalik po tayo sa ating tatalakayin. The church is under the headship of Christ. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the head of the new humanity. Si Jesus po yung pinakapangunahing leader, pinakasentrong leader o siya yung pinaka-head. At siya yung tagapanguna ng bagong lahi ng mga tao na pinanganak mula sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kumbaga, kaya po laging sinasabi ni Sir Khalid, si Jesus Christ po yung pangalawang Adan ng humanity. Kasi nga po si Adan nung nagkasala, parehas lang din po sa naging sa role ng ating Panginoong Kristo na sa kanya magmumula yung muling pagkabuhay ng mga tao. Kaso nga lang, sa role po ng ating Panginoong Kristo, sa kanya po nagsimula yung kaligtasan. Kung sa case ni Adan ay sa kanya nagsimula yung kamatayan dahil nga yung sin is death, the punishment of the sin is death. Yun nga po. Kung kay Adan, sa kanya yung nagsimula yung kamatayan, sa ating Panginoong Kristo naman nagsimula ang pagkabuhay. Yung head po o ulo na tinutukoy rito ay isang simbolo ng otoridad, pamumuno at saka pagkakaroon ng buhay. Ang ating Panginoong Kristo po yung ulo ng katawan ng iglesia o ng simbahan. Kapag sinabi po ulit nating iglesia, kagaya pa ng sinabi ko kahapon, hindi po ito yung organization o yung samahan o yung religion na lagi nating naan, which is yung INC. Ito po yung samahan ng mga mananampalataya o yung puok na lugar kung saan sila nakikita-kita, kung saan tayo nakikita-kita. Kaya yung ating Panginoong Kristo po, yung katawan ng iglesia, at siya ang simula ng unang anak ng muling nabuhay mula sa mga patay. Pinapakita po na ito na ang ating Panginoong Kristo yung pinagmulan ng bagong buhay para sa lahat ng mananampalataya, at siya ay namumuno sa bagong pagbuo ng sangkatauhan na tinawag na iglesia o sa banyagang katauhan ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus is the beginning and the firstborn. Yung ating Panginoon sa Kristo po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya po yung simula ng bagong paglikha ng mga bagong lahi ng mga tao. Kasi nga po, kagaya po ang sinabi ko kanina, kung kay Adan po nagsimula yung mga yung pagkamatay, which is yung sin. The punishment of the sin is death. Sa ating Panginoong Kristo naman po, yung simula ng bagong paglikha, ng bagong lahi. Yung bagong lahi po na sinasabi rito is yung salvation, yung mga taong ligtas na o yung kaligtasan. At ng pagkalikha ng pagkabuhay mula doon sa kanyang kamatayan. Pinapakita po na ito na ang ating Panginoon sa Kristo ay may pinakamataas na authority sa atin. At siya po yung pinakapangunahing dahilan ng lahat ng nangyayari sa kaligtasan at sa buhay ng walang hanggan. Sa kanya po natin nakamit yung salvation o yung everlasting life o yung buhay ng walang hanggan. Kaya yung firstborn po ay hindi nangangahulugang ang ating Panginoon sa Kristo ay nilikha o unang ipanganak, kundi isang pamana ito o posisyon ng otoridad. Kasi nga firstborn, sa kanya po nagmula yung kaligtasan. So ayun po yung meaning ng firstborn. Ayaw ko na pong medyo elaborate kasi haba po tayo. Ito po ay nagpapakita na ang ating Panginoon sa Kristo ay ang simula at ang tagapanguna ng mga bagong kaligtasan at buhay. At yung kanyang muling pagkabuhay po ay nagbigay daan para sa buhay na walang hanggan para sa ating mga tao, sa lahat ng mananampalataya at sa ating mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus has supremacy over all things.
Pasensya po sa ingay ng background ulit. Um, May gumagawa po kasi sa mabalik tayo. Jesus the supremacy over all things. Ito ay pinapakita na si Jesus po ay may pinakamataas na kapangyarihan at authority na kanina po natin pinapaulit-ulit sa lahat ng bagay. Siya po yung may pinaka leader, pinaka center, pinaka may authority sa lahat ng bagay, sa kalangitan man o sa lupa, kahit saan. Kaya wala nang sino man o anuman ang makakapantay sa ating Panginoong Kristo. Hingin ng motor, sorry. At wala nang mas makakataas sa kanya, sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang ating Panginoong Kristo po, Kristo po ay may ganap na kontrol at pamumuno sa buong universe o sa buong mundo, sa buong daigdig, sa buong kalawakan. At siya po ay yung may pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay, mula sa mga bagay na nakikita natin tulad ng mga bagay sa mundo, yung sasakyan, yung mga puno, yung etc. Masyadong malawak. Si Jesus po yung pinaka-center ng lahat ng plano ng ating Panginoon Diyos, at sa pamagitan ng buhay na isinakripisyo po ng ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya po yung nagpapatibay sa lahat ng mga bagay sa buong daigdig, buong kalawakan, buong universe. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.